oras. Eksakto en punto. 6:02. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Bilang tugon sa hirit ng mga mambabatas, business sector at civil society group, tuluyan ang ipinagbawal ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang lahat ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa simula kahapon. Sa kanyang 1 oras at 20 minutong SONA kahapon ay sinabi ng Pangulo na nagpapanggap na legitimate entities ang operasyon ng POGO, ngunit nagdudulot ito ng mga bawal na aktibidad tulad ng financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture at maging mga pagpatay. Isa pa rin sa highlight ng SONA ng Pangulo na pinalakpakan at binigyan pa ng standing ovation ay ang West Philippine Sea na hindi anya isang katang-isip lamang kundi sa atin. Malayo sa posisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na minabuting panatilihin na mainit na ugnayan sa China sa issue ng West Philippine Sea sa panahon ng kanyang panunungkulan. Kabilang din po sa laman ng SONA ng Pangulong BBM ay ang kampanya laban sa illegal na droga, ang pagiging epektibo ng 4Ps, agriculture, seguridad sa pagkain, mga proyekto sa patubig, edukasyon, kabuhayan, pagtaas ng employment rate at ang security. Isyu ng bayan. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Ay, maulan na. Grabe ang ulan sa ibang parte ng ating bansa. At anong... Pabugso-bugso dito sa Metro Manila. Oo. Hindi kapag umulan, hindi buong Metro Manila. Oo. Minsan QC lang, Yes. minsan Maynila lang, minsan nga, Pasay lang. Minsan nga, sa party lang ng Quezon City. Pag usog mo ng konti, wala na ulan. Kaya pero buhos. Buhos. Kaya nga kanina kong batsero sa Commonwealth Avenue, nakakahabag yung ating mga motorcycle riders na bigla na lang kasing bumuhos yung ulan. Walang ulan, tapos biglang buhos ng matindi. Ayun, basang-basa yung ating mga kababayan. Una-unahan dun sa ilalim ng mga overpass. Sumisilong at nagsusuot ng kapote. Mabuti siguro kahit na medyo mainit, mahirap kayo nakakapote kung wala namang ulan. Mahirap kapag nagmumotor. Pero kaysa naman kayo magkasakit,
Tagulan naman ngayon. Baka pwede, magkapote na kayo paglabas na at maya-maya umuulan Pati na rin yung mga sumasakay ng angkas, joyride, Totoo. move it, yan. Dapat naka-ready na rin. Ready na. Pag-book pa lang. Pag-book Totoo. pa lang ng kanilang kasi ang lakas talaga ng motorcycle taxi natin. Totoo naman. Mukhang papunta na talaga sa tuluyang pagliligal ng motorcycle taxi. Kaya nga, di ba may nakita mo ba yung pinalabas na picture ng LTFRB? Nakita nyo ba yon mga magulang at mga mahal na taga-subaybay? May picture. Baka picture ni Kunyan ni Celine Pialago. Hindi. Ito. Ayan, nakikita mo ba yung picture na yan? Oo, yun daw required. Mga pasahero ng angkas, required ng yumakap sa driver ayon sa LTFRB. May picture ko kasi na yung rider ng angkas habang nagmamaneho ng motor, may nakaangkas sa kanyang magandang babae. Hindi, Hindi makita yung mukha, naka-helmet kasi, pero yung doon sa braso niya maputi. Maputi. At nakayakap na maigi. Mahigpit ang yakap. required ba yung mahigpit na yakap? Sabi ng LTFRB, base dito sa, tawag sa ganitong mga PubMat. Sa PubMat na ito, ay mga pasahero ng angkas, required ng yumakap sa driver. Ayon sa LTFRB. Totoo ba yan o meme lang? Meme lang ito. Meme lang. Pero Kalokohan lang ito. sa totoo lang, kailangan talaga nakakapit ka Kailangan talaga. Kaya dati, nakikita ko, hindi ko alam kung angkas ba yun o joyride. Yung naglagay talaga sila ng vest na may hawakan. May hawakan. Kaya dapat talaga, meron man lang maisuot yung rider na halimbawa vest. Naka-vest siya na kung ano man yung kumpanya nila. Tapos kahit sa balikat, may hawakan sa balikat. Pwede palagi Nung kung vest pwede na yun. yun. Pwede yun kung bachero. Kasi O kailangan kaya dito yun sa bewang talaga. Oo. Mas maganda nakaganon yung sa gilid, kahit sa gilid. Kahit na O parang kaya naman talagang sinturon. kung wala namang mali siya, pwede naman yumakap. Yumakap na talaga. Oo, di ba? Wala namang mali siya. Yung rider. Wala naman akong mali siya. Wala. That's for your own safety. Tama, Sabihan niyo, di ba? Yumakap ka na sa akin. Mas mahirap yun pagka ganitong panahon ng tag-ulan. Doon po sa mga kababayan nating nagtatanong kung may pasok ba? Ayan. Ito po ang mga lugar na walang pasok: Caloocan, Parañaque, Navotas, San Juan, Malabon at Maynila dahil sa ulan. Dahil sa mga pag-ulan. Saan pa ba kung bachero? Meron pa ba? Yun din yung mga narinig ko kaninang mga report pa lang. Pati sa Cavite, Pampanga, Bataan, ang lawak. Malawak ho itong mga pag-ulan na naranasan natin kahapon. Kaya nga doon sa bago mag-SONA, nilinis na ng ulan ang mga rallyista at pati mga pulis. Sumilong. Sa lakas ng ulan. Kaya bago nagsona ang Pangulo, tumila Tumila na. At saka ako nag-aalala din sa kalusugan yung mga nagrarally. Lalo na yung maagang-maaga pa, pawis na doon kung bachero, tapos mauulan ka. Ay, sakit ho yan. Sakit, ang abutin mo. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ang banner story po ng lahat yata ng pahayagan ay may kinalaman sa Pogo. Yan po ang Malaya. Ito po ang Manila Standard. Ito po. Ito naman ang Manila Bulletin. Ayan. Marcos, all Pogos are banned. Ayan. Ito po Ang, yung Inquirer. Marcos bans Pogo, cites disorder it cost Philippines. Ganon din ang Philippine Star, BBM. Ayan. BBM bans Pogos. Ayan. Yan po ang pinakamalaking balita. Kung kayo po'y nanood kahapon ng SONA, mahaba medyo naiidlip nga ako kung bachero dahil alam mo naman kahapon wala nga akong tulog. Kung ano yung oras ng SONA ng Pangulo, doon naman ako tinamaan ng antok. Tama. Hindi kita masisisi doon kung bachero. It's a tie. Kaya nung ako'y galing din sa biyahe, iba talaga yung jet lag, ano? Ay, Engineer Tony Nanggel, 6:12 na ng umaga. Kung ako kung bachero, natutukan ko yung
yung talumpati ng Pangulo. And in fairness, mukhang napakinggan ng Pangulo yung ating laging sinasabi na magsalita siya ng karamihang Tagalog. Karamihan Tagalog. Doon sa kanyang talumpati. Talaga namang kinonfront niya yung maraming isyong, lalo na yung may Talaga. kinalaman sa magsasaka, may kinalaman sa mga ordinaryong Pilipino, sa wikang Filipino. At hindi lang sa wikang Pilipino, kundi parang with conviction and With passion. conviction, totoo. Iba yung delivery kahapon ng Pangulo. Napahanga nga ako sa kanya sa pagtatalumpati niya kahapon. Yung intro pa nga lang, kumbachero may pag-amin kagad Napasin niyo po ba yung intro ng Pangulo? Na parang ang dating kahit gaano pa kaganda performance mo sa ekonomiya, kahit na nangunguna ka pa sa Asia sa economic growth, etc. Kung mahal naman ang presyo ng pagkain, lalo na ng bigas, hindi ramdam yan ng pangkaraniwang mamamayan. Pag-amin kagad, pagka ganun, pagka inamin mo na meron kang merong isang sitwasyon, ano ba tawag doon ng English? There's an elephant in the room. Tapos sabi mo, hindi, wala. Lalo ka mabubusit doon sa nagsasalita. And you won't solve the problem if you won't recognize or acknowledge it. Kailangan talaga tanggapin mo, kilalanin mo may problema. Doon pa lang sabi ko, magandang umpisa to. Kailangan tanggapin mong may problema hanggang sa siyempre marami siyang binanggit. Palagay ko pumapalakpak ang tenga ni Administrator Eddie Guillen dahil yung talaga. unang arangkada puro patungkol sa patubig, sa rice production, sa bigas, yung binabanggit nilang additional 45,000 hectares na irrigated area. Kung po yun yun yung mga ginagawa at gagawin pa. Yung malalaking dam, pinapaliwanag ni Kuya Angel kanina Ang Isabela, merong Magat Dam. Isa sa mga rice granaries of the Philippines yan. Ang Nueva Ecija, may Pantabangan Dam. Ngayon, ang Iloilo, ang Western Visayas, na pangatlong pinakamalaking rice producer ng Pilipinas, meron na ngayong Halaur Dam. Na binuksan lang kamakailan kong Bachero nung wala ka. Halaur. Kaya pala hindi ko nga alam Halaur Dam. Halaur, hindi Nueva Ecija yan. Laur yung sa Nueva Ecija. Laur? Halaur Dam, ang laking bagay po niyan. But of course, ang una pong tinayo, hindi ko na sabihin, ang unang topic na nag-standing ovation ang mga nasa Kongreso kahapon, yung West Philippine Sea. Sinabi niya, sa atin ito. At hindi yan, ano sabi niya? Hindi, mananatili itong sa atin. Hindi will never yield. Parang gano'n. Kampo yun. Saka lalo na, makukang ka din, medyo kikilabutan ka talaga pag may kinalaman sa... sa sobrang tindi nga ng dating nun, sa pagkakasulat ni Mother Malu Cabral doon sa ating pambungad, ang sabi niya yung daw sinabi ng Pangulo na ito'y hindi kathang-isip itong claim natin at malayo sa posisyon. Hindi lang sinabing kaiba, kundi malayo sa posisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matindi yung pagkakadiin ni Mother. Wala naman sa speech yun pero, wala nga. Pero yung pagkakasulat ni Mother, may bubog At ando ng emphasis niya sa malayo sa posisyon ng dating Pangulo. Yun ang sinasabi natin kay Mother. Isang disclaimer lang po, hindi po amin yun. Kay Mother po yun, mga kababayan. Si Mother Malu Cabral. At siya yung pangalaw pa na talagang nagsisisigaw pa yung mga congressman ng BBM doon. Yung pong sabihin niya na ang Pogo ay effective yesterday ay banned na. Sa dulo na yun Sa dulo. Bago na siya magpaalam nun Tulog ka na siguro nun Hindi, napakinggan ko yun. Pa-idlip-idlip lang ako napipikit ako ganyan, tapos nagigising ako. Yung parting yun, napakinggan ko talaga yun. Nawala na ang antok ko nun, nung marinig ko yun. Talaga, mapapaigtad ka dahil parang hindi ka nakikinig ng SONA dahil nung nagagaganon pa yung mga congressman Parang naka 3 points si Jaworski sa Philippine Arena Kaya nga ganong katindi. Well anyway, ulitin natin 1 hour and 22 minutes. Marami pong tinalakay ang Pangulo pero sigurado
sigurado kumbatsero, meron at merong sasabihin, wala, kulang yan eh. Hindi sinabi syempre, to eh. talaga naman. Mahirap naman talaga Hindi naman masasabi talaga lahat eh. Pero sabi po ng DepEd Secretary natin, Sani Angara, 21 zonas na ang kanyang napanood sa kanyang buong buhay. buong buhay bilang mambabatas. Ang sabi niya, kumbatsero, this is one of the best. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Beno, Ang tunggak na oras, 18 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. umaga. Oo. ACS Balita. Susunod na! This time, balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. 20 pesos kada kilo na bigas, posible pa rin ayon sa Department of Agriculture. Pangulong Bongbong Marcos tumanggap ng 2 standing ovation sa kanyang ikatlong sona. Katya, divorce bill, death penalty bill, hindi prioridad ng Senado. Misis na 5 beses kumuha ng licensure examination for teachers, viral sa social media matapos makapasa. 74 anyos na lola mula sa Taguig, nakatapos na rin ang elementarya. Chinese hacker na hinihinalang may kaugnayan sa ni-raid na Pogo Hub sa Pampanga, arestado sa La Union. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... ACS Balita. May pag-asa pa rin makamit ang 20 pesos kada kilo ng bigas tulad ng pangarap at gustong makamit ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon ito kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. sa harap ng pagsisikap ng ahensya na makamit ang 20 peso per kilo rice campaign ng Pangulong Marcos noong 2022 presidential election sa gitna ng mataas na retail price ng bigas. Gayunman, aminado si Laurel na marami pa ang kailangan gawin bago ito maabot, kasama ang pagkakaroon ng karagdagang teknolohiya. Sa kanyang sona kahapon, sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na ang mataas na presyo ng bigas sa merkado ay dulot ng pagtaas ng presyo ng palay sa mundo, geopolitical tensions at problema sa pandaigdigang supply na pinalala ng extreme weather phenomena tulad ng El Nino. Matindi ang naging epekto ng dumaang El Nino, lalo na sa mga sakahan. Sa tinamong pinsala mula sa pagkasira ng mga pananim, nagkaroon ng proteksyon ang ating mga magsasaka sa pamamagitan ng ating binigay na crop insurance. Sa nakalipas na 2 taon, mahigit 9,000 piso halaga ang naging bayad pinsala para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Alas 6:27 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agring kayo, gising na. Tumanggap ng 2 standing ovation si Pangulong Bongbong Marcos habang nag-uulat sa bayan sa kanya ikatlong State of the Nation address. Nang talakayin ng Pangulo ang issue sa West Philippine Sea kung saan nanindigan siyang atin ang pinag-aagawang teritoryo, todong palakpakan ang
audience at nagbigay pa nga ng standing ovation. Samantala, higit pa rito ang tinanggap na standing ovation ng Pangulo sa pangalawang pagkakataon nang may kasamang hiyawan at pagsigaw sa kanyang pangalan nang banggitin na niya ang kanyang direktiba tungkol sa Pogo. Inanunsyo ng Pangulo na kailangan ng itigil o matigil ang Pogo habang idineklara din niya ang total ban dito. Tumanggap din si Pangulong Bongbong Marcos ng 125 beses na palakpakan mula sa kanyang audience sa kanyang talumpati na tumagal ng halos 1.5 oras. Alas 6:28 na ng umaga na imbag gabigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Yan po sa mga taga-barangay Barangka Itaas, Barangay Barangka Itaas sa Mandaluyong. Abay, lakasan nyo na ang radyo ninyo. Andiyan lang sa paligid, umaali-aligid ang ating malakas team, mamimigay ng kwarta. Ayun, kahit maulan. Kahit maulan. Barangay Barangka Itaas, Mandaluyong. Ayan. Alas 6:28 na umaga, hindi prioridad ng Senado ang charter change, divorce at death penalty bills sa huling regular session ng 19th Congress. Gayunman, nilinaw ni Senate President Cheese Escudero na magpapatuloy ang pagdinig sa mga nasabing panukalang batas at dadaan ang mga ito sa normal na proseso. Ayon kay Escudero, mas tututok sila sa mga panukalang batas na maghahatid ng direktang benepisyo sa publiko. Kung maaari, sinabi ng Senate President na iiwasan muna nila ang mga bill na magdudulot ng pagkakawatak-watak at alitan sa politika. Hinahangaan ngayon sa social media ang isang 40 anyos na ina nang mag-trending ang video nito na umiiyak sa tuwa habang nasa pampasaherong jeepney. Ito pala. Ayan siya, oh. Si ate. Dala yung kanyang cellphone niya. Ayan. Nakita May niyo audio siguro. ba ito? Ayan. Music lang. Music lang pa. Ito ho yung 40 anyos na ina na nag-trending ang video na umiiyak sa tuwa habang nasa pampasaherong tinitingnan niya yung cellphone niya. Nung una pala hindi pa niya nakita. Ayan, check niya. Ayan na. Nang nasa loob ng jeep nang malamang nakapasa siya. Ayan. Finally! Finally! Sa licensure examination for teachers o ito yung LET. Ito po'y matapos ang kanyang pang-5 beses na pagsubok sa pagkuha ng exam. Ito ho'y si Teresa Abibas, taga-barangay Bayamot, Antipolo, Rizal. Ayon sa report, 2005 nang magsimulang kumuha ng pagsusulit si Abibas, 5 beses niya itong inulit at sinabayan pa ang kanyang anak sa pagkuha ng exam. Ngunit talagang bigo. Pero ngayon, hindi siya sumuko. At makalipas ang 13 taon, saka siya nakapasa sa naturang exam, kaya natupad din ang pangarap niyang maging isang ganap na guro. Alam niyo po yung kinukwento ni Secretary Sani Angara, ang entry level pala ngayon na sweldo ng teacher, yung public school, teacher 1, ay 27,000 na. Aba. Oo. Wow. Pero hindi pa daw sila happy doon. Kailangan daw talaga itaas pa ang sweldo ng mga guro na saring utos ng Pangulong Bongbong Marcos. Binanggit niya sa SONA kahapon eh. May mga insurance, may mga hardship allowance pa pala. Kaya nga dati, 'di ba, ang mga teachers ang isa sa mga pinagsamantalahan ng mga loan sharks. Totoo. 'Di ba? Mga magpapautang binanggit din ng Pangulo kahapon yan. 'Di ba? Yun nga, nabiktima kasi doon ng mga teacher. Isipin mo, hindi mo pa sinusweldo, kukuhanin na nung mga nagpapautang. At meron palang nangyari na hindi ka, ano yung sinabi ng Pangulo? Hindi ka mabibigyan ng clearance or certificate. Kapag may utang ka. Pag may utang ka. Ang utang mo naman sa loan shark, hindi naman sa... Ano kinalaman ng loan sharks doon sa certification o kaya clearance sa teacher? Kaya nga, personal yun eh. Ayos
yan, Mr. President. Pero ayos din yan, Secretary Sani Angara. Okay, Secretary. Congratulations, ha? At nagkasundo naman tayo na kapag happy yung teacher, syempre. happy sa kanyang sweldo, happy sa kanyang working environment, matututo at ay, happy nako. ang mga estudyante. walang pipingutin yan. At hindi na kailangan magbenta ng langganisa. Hindi na, Ice Candy, hindi na. Hindi na. 6:32 ng umaga. Mahupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. It's never too late. Ito po ang mga katagang umantig sa ilang netizen sa kwento ng isang lola na nakamit ang kanyang pangarap na makatapos ng Ayan ba? elementarya sa edad na 74. Isa si Lola Dominga. 74. Yes, isa si Lola Dominga Valderrama sa mahigit 1,400 na estudyanteng nagdiwang bilang graduate sa seremonyang ginanap sa Taguig Lakeshore Hall sa Taguig City University Stadium. Kwento ni College yan, university. doon lang ginawa yung graduation. Pero elementarya. Elementarya to, kumbachero. Tingnan mo Ang nga naman. kwento ni Valderrama. Napilitan siyang huminto sa pag-aaral noon dahil kinailangan niyang tumulong sa kanyang mga magulang para kumita ng pera. Pero ngayon na wala na raw siyang kasama sa buhay at wala nang aasikasuhing iba, naisipan niyang asikasuhin naman ang sarili. Pumasok si Lola Dominga sa programang ALS pala, kumbachero. ALS, oo. Kaya pala, tama ka din, tinitingnan tayo parang may edad na yung mga elementary na yun. Ito pala alternative learning system at tagumpay na nagtapos bilang ganap na elementary graduate. Ayan. Oy, sa mga kababayan nating hindi alam yan at gustong magkaroon ng diploma, wag rekto ang puntahan ninyo. Ikaw parang may pinatatamaan. Magandang umaga nga pala kay Kuya Eric. Magpunta ho kayo dito, i-check nyo yung ALS, Alternative Learning System. Malay nyo, maging valedictorian pa kayo dahil sa ALS. Sa dami ng karanasan nyo sa buhay, sigurado namang Pwede nyong i-apply sa examination nyo. Halimbawa, yung pagsusukli. Pag magaling kang magsukli, yun ang katunayang magaling ka sa math. Oo, di ba? Yung mga jeepney driver. Diba? Saka nakakita ang jeepney driver, hindi naman tinitingnan halos yung pera, kinakapahan na lang. Kinakapahan lang. Tapos Habang nagmamaneho, nagbibilang, ilang kayo? Di ba? Mahirap yun ha. Talaga. Ano yun? Yung multitasking yun. Grabe ang skills nun. Alas 6:35 ang ating oras. Maya pa ba kay Kongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Arestado ang isang Chinese hacker na iniugnay sa raid sa Pogo Hub sa Pampanga. Dinakip ng mga ahente ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit sa San Fernando, La Union ang suspect na kinilalang si Lin Quede. Sino? Lin Quede, 40 anyos, matapos silang tumanggap ng report na isa ito sa mga big boss sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Nang imbestigahan ng mga otoridad, nabisto na itong si Lin ay may kinakaharap ding kasong fraud sa China. Naniniwala ang mga otoridad na nasa likod din itong si Lin ng hacking incident sa mga bangko sa Amerika, Middle East at maging sa Europa. Kasalukuyan nasa custodial facility ng Bureau of Immigration sa Camp Bagong Diwa itong si Lin at inihahanda na ang kanyang deportation. Alas 6:36 ng umaga, susunod. Tito Boy! Hoy, meron tayong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:36. This time, ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita.
Alas 6:41 na ng umaga, umarangkada na po ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Simula po yan kaninang alas 6 ng umaga, 40 centavos ang tapya sa presyo ng diesel. 70 centavos sa kerosene, habang tumaas ng 10 sentimos ang gasolina. Handa ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na sumunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na nagbabawal sa POGO operations effective kahapon. Ayon kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, nagsalita ng Pangulo at malinaw ang direktiba nito na kanilang susundin. Bagamat nagbigay ng deadline ng Pangulo na tapusin ang operasyon ng lahat ng POGO hanggang sa katapusan ng taon, sinabi ni Tenco na kahit mahirap, ay kakayanin nila itong gawin. Yun nga kasi, may mga ano yan may mga kontrata yan Talaga, diba? talaga. Paano kaya ang gagawin doon? Ano? Kaya ang tawag nila dyan winding up yung tagal pa. Paano kung yung nakuhang lisensya o yung kontrata ilang taon pa ang paano kaya yun? Ano? Kausap nga ako nung, kailan ba yun? Yung nasa property rental sila Oo. Sabi niya, ang mga kontrata ng mga rentals yan, multi-year. Oo, yun So na nga pala. paano ayan? Iba yan, nag-advance na Oo. ng payment. Mm. Oo. So, in-anticipate din nila itong na gagawin to ng Pangulo. Hindi lang yung operation ng POGO kundi yung mga support services ng POGO. Totoo. Ang tatamaan dito. Medyo kaya hindi siya madali. Mamaya po kakausapin natin si PAGCOR Chairman Altenco. Tapos yun yan, mga empleyado. Oo. Madaling sabihin yun na ihanap. Pero ano ba yun? Habang hindi pa nakakakita ng trabaho, ano gagawin ng gobyerno doon? Yun nga. Baka pwede sila sa AIX. Mamigay na nga tayo ng pera, Bill. Ayan, Mamigay na tayo ng pera, Billy. Sige. Ayan na si Sherwin. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oy, Kuya Rolly Romero. Naku, napakaulan daw. Bumuhos sa na labas. naman. Kuya Rolly Romero, paano na yung mga Alaskan crab natin? Baka makatakas. Oo. Baka makatakas, ingatan natin yan. At Kuya Obet Imperio, andito na. Saan ba namimigay ng pera itong ating malakas team? Sa Barangay Barangka, Itaas, Mandaluyong. Sherwin Alfaro, go, go, go! Yes, Kuya Jerry, dito sa Barangka Itaas, napakasinis ng view dahil ito lamang barangay Barangka Itaas ang nasa ibaba. Nasa ibaba dahil sa ding ilog. sa lahat ng nasa itaas, lahat ng itaas yan ang nasa ibaba. Oo, at dito sa Barangay Barangka Itaas, bawal ang pogo pero pwede ang pogi. Ayun, may tumatakbo pogi. Mandaluyong. Diyan ba sa Mandaluyong may puguan din? May puguan din daw ba diyan? Parang wala naman yata dito Wala sa naman. Mandaluyong na puguhan. Pero baka dyan sa may area pa. May message kita. Marami ko nakikita mga inchik dyan. Meron man, legal man o illegal, tigil na yan dapat. Titigil na yan ngayon. Oo. Tama, itigil ang pogo. Pogo. Oo. Pero, ipagpatuloy ang pogi. Yan. Yan. Eto, poging-pogi, malakas ang nanonood ng DZRH. Si nanay pangalan mo yan, yung kanyang cellphone, no? Nanay Nimpa. Si Nanay Nimpa. Ako, Rabel, nakabila yun. Si Nanay Nimpa, palagi nakatune sa DZRH. Oo.
Pinipilit. dahil pala- Baka pinipilit mo lang yan, Sherwin, ha? Si nanay, ha? Si nanay Nimpa, baka Paalaman dito. baka Sige tagay, nga, baka sige sa nga. ibang istasyon nakikinig si nanay, ha? Aton Moderna. Oh, ayan, kita mo. Attorney. Oh. Attorney ka na naman. Oh, attorney na yun. Yan ang Attorney, attorney. Porkit na. Yan ha, ayun, sarap ng champurado. Oh. Wow! Ay, naku, sarap naman. yan. May tuyo ba? yan, May opan, may pansita, may spaghetti. Yan ang parinda ni Ate Nimpa dito sa barangay Barangka Itaas. Bakit nga ba nasa baba kayo ng ilog? Dito kami inasign. Mga spotted kami. Dito talaga barangay Itaas pero nasa ibaba. Oo. Nasa iba pa. Natawa din yan. Ano Ano bang ilog yan? Ano bang Nabasa din ang ilog. Sherwin, ano bang ilog yan? Ah, Ilog Pasig? ilog Pasig ba ito? Ilog Pasig. Ilog Pasig. Kaya itutok mo nga uli, Sherwin, yung Ilog Pasig. Yung Ilog Tignan Pasig. natin ang ilog Pasig ko. Oo. Tignan mo naman ang ilog Pasig. Mataas ang Pagka- tubig, ha? Oo. Oh, may mga ibon ang lumilipad na galing sa yung mga migratory birds. Oo. Hindi kasi itong Ilog Pasig na yan kung magkakatotoo lang yung proyekto, yung may proyektong ginagawa diyan ngayon ongoing kumbachero kasama na yung paglilinis. Sabi nga ni RSA dati ang dami ng proyekto diyan piso sa Pasig, piso sa kung ano-ano. Wala naman talagang actual. Ngayon daw katakot-takot na basura daw na yung nahakot nila diyan sa Pasig, Burak. Talaga, Oo. Tonelada na. Tonelada na ng mga basura. Oo. Kumusta ba, amoy? Pinagmamalaki ni RSA from 10 dati na amoy sa 1 to 10. Ngayon daw yung mga 2, 3 na lang. Totoo ba? One nga 1? Walang amoy. Oo. Totoo? Walang amoy ngayon. Ba? Magandang amoy ng ilog. Hindi katulad dati. Yun nga lamang, very visible yung kulay brown na tubig. Ibig sabihin nito, tuloy-tuloy yung desaltation ba tinatawag doon? O yung Hindi, tsaka dahil sa ulan. Umulan. Ulan. Sa ulan yan. sa ulan. Hindi katulad dati, lalo na yung nung Itim yan, nagsisimula pa lang ang Pasig Ferry. Oo. Halos hindi makasakay yung mga pasahero dahil sa amoy, sa baho. Ngayon, hindi na gaano, no? Sila nanay ba? Kumusta? Nakalimutan na rin. Sila nanay, hindi naman mabaho na yung mga Hindi tinit. na kayo na babahuan sa ilog. Ay, hindi. Mabango na. Wala na nagtatapon. Ayun, na importante. Oo. Sino ba mayor ngayon ng Mandaluyong, Sherwin? Tanong mo nga kay Nanay Nimpa. Sino ba mayor mo ngayon? Si Abalos. Si Mayor Ben Abalos. Ang tatay. Tatay. Ang tatay. Okay ba yung tatay? Okay ba? Okay bang mayor? Okay. Okay. Ayan, Okay. tanong mo nga. Bakit po okay? Bakit po okay? Ano pangalan na ito? Bakit daw okay ang tatay? Oo. Bakit daw okay ang tatay? Ay, malinis. Maganda patakaran. Ayun. Tingnan, diretso si nanay Nimpa. Diretso sumagot. Ayan. Galing yan mismo. Galing yan mismo sa mutya ng Pasig. Bigyan mo na. Mutya ng Mandaluyong. Dahil dyan, meron kang 1,000 pesos! Siyempre, eto kukunin ko lang. Meron ka rin Deezer H t-shirt. Yan ha, Deezer H t-shirt. Uy, yun, ha? Yan, mula sa Oo. Deezer H. Yan ha. Dahil tatlo sila magkakapatid, tatlong t-shirt sila. Yun! Tatlong t-shirt. Tingnan mo nga naman. Yan, Tres Marias na panay mga dalaga pa, no? Puro dalaga. Mga dalaga, senior. Pwede ba maligawan yan, nanay? Pwede ka pa rin maligawan. Ah, hindi na. Sa 22 na eh. Pwede pa. Hanggat di pa 73. Ay, yung kapatid. Ang kapatid, ilang taon na raw? 67. Oh, batang-bata. 65 lang. 67 pero mukha 65 lang. Ang batang tignan ng mga magkakapatid na ito na nagtitinda ng agahan dito. sa Ganyan Barangay talaga Bangka. pag masayahin ng tao. Hindi ka agad tumatanda. Tama. Never silang tatanda talaga dahil ang mga customer nila young at heart. Ayan. Ayos. Thank you. Thank you po, nanay Nimpa. Ay, ate Nimpa. Naninimbang, maraming salamat at siyempre maraming salamat din po sa lahat ng mga patuloy na nakikinig at nanonood sa Deezer H dahil ito na ang chance na manalo ng 1,000 pesos sa Deezer H Mas Malakas promo. Our Summer 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat sa iyo, Sherwin. Kay Ate Nympha, nanay tayo ng nanay. Hindi Miss nga pa pala. po ako. Oo. Siguro, miss pa po ako. Di ba may commercial nung araw? Para sa inyong anak. Sa magiging anak. Sabi ni Rod Navarro. Ayun, pero ito sa interview na to ni Sherwin, napakalaking bagay po talaga yung sinabi ni nanay, wala na po nagtatapon ng basura. Di ba? Tayo mismo, yung maliliit na bagay lang na ginagawa natin, nakakatulong pag pinagsama-sama. Isip-isip mo, kung walang nagtatapon ng basura sa ilog, nawawala ang baho ng ilog. O sabihin na natin kulay brown ngayon, bukas makalawa, lilinaw na tubig dyan. Naku, kaganda niyan pag gano'n. Ilog Pasig yan Basta kanya-kanya lang ng papel, kumbatsero. Marami naman tayong pwedeng ireklamo Oo. Ang dali kayo magreklamo. Ay, ang dali. Pero ang tanong, sabi nga ni Tito Boy, humarap ka sa salamin. Ayan. Tingnan mo nga yung bahay mo, malinis ba? Nilinis mo Gumagawa ka ba? Nakakatulong ka ba? Nakakatulong. Yung bang pinagkainan mo, niligpit mo man lang ba? O tagtatakbuhan ang mga daga dyan. Pero ang galing mong magrereklamo. Ayun lang. Hinigan mo lang, hindi mo maligpit. Ayan, nako, nanay ko po. Thank you, Ate Nympha, at sa ating malakas team. Abangan po ang kanila pang pag-iikot sa bilang bahagi po ng pagpapasalamat ng DCRH for making us number 1. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang Maganda rin yung Warriors na yan. No? Marami ang nag-abang na-excite doon sa video na sinasabing video na sumisinghot. Kahapon nung banggitin mo sa akin yan, naghanap din talaga ako kung meron Nag-abang ako matagal na palang may ano yan. Pinapamarali nila yan. Lalabas na video. Pulburon video. Ayan, yung mga hindi ho nakabalita nun, sa ano ba tawag doon? Sa social media, maraming parang abangan. May ilalabas daw na video tungkol sa pagsinghot-singhot ng pulburon. Nung mailabas, naku po, inang, naging tampulan ng katatawanan. Itong, pwede ba natin pakita yan? Mother, pwede ba yun? Lalo na yung mga... Baka makasuhan tayo. Sabi ng National Security Advisor Anyo those who are behind the production and spreading proliferation of this fake and malicious video will face the full force of the law. Sabi ganun yan. Ang tindi talaga ng AI sa paggawa-gawa ng mga video-video ganyan. Pero meron na iba't ibang ahensya ng gobyerno natin, pati pala ang Department of National Defense. Yes. Kumilos na rin na kumbatsero. Pati yung US government kanilang hinihingi na hinihiling ng DND sa US government na imbestigahan daw itong malicious and fake video of President Marcos tungkol daw during a gathering of supporters of former President Rodrigo Duterte in Los Angeles, California. Sa Los Angeles. Doon pala ito? Doon sila Harry Roque. Doon nila inilabas itong video na yon. Nako, inang. Ayan. DND pati ang DILG. Sa LA ba si Harry Roque? Basta magkakasama sila pati ang DILG ho ay parang si Secretary Benhur Abalos nag-create na rin ng task force. Nag-create na rin ng task force tungkol dito. Ayan DICT. Mabuti naman at kumilos din ng DICT. Nandiyan pa pala sila. Ang National Security Council, sabi, it is a fabricated and malicious hoax being peddled to the Filipino people. Ang intention nila ay is to destabilize the government. Ang DILG, sabi ni Secretary Abalos, ay bumuo na siya ng task force to find perpetrators of fake video of the president. Ayan.
Ang DOJ, sabi ng DOJ is committed to upholding the law and will take all necessary actions Nako. to identify and prosecute those responsible for this deceitful act. Yan. Kaya nga, matatawa ka na lang dun sa itsura. Ang sinasabi nila, 2011 daw ito, kumbachero. 2011 daw yung video. Kaya... humanap ka ng picture ni BBM. noong 2011. Long hair, kumbachero. Kaya pwede nga niyang kantahin yung anong paki mo sa long hair ko. Hindi, talagang... kaya lang, iisipin mo, kumbachero, kung talagang maayos mag-isip yung gumagawa nito. Hindi ba nila marirealize na mahahalatang fake to? Tanga ba ang mga tao? Tanga, o talaga sinadya ba nilang ganituhin? May din ganun no? Yan, magbabackfire sa kanila yan. At silang uusigin ngayon. Pati pala ang PNP. Ang sabi ho ng PNP ay we will determine and establish the criminal and civil liability of all person na nagpapakalat po nito. Naku, wag na natin play. Mother, wag na. Mother, wag baka play. masabi pang nagpapakalat tayo nito. Basta wag. Si Secretary Gibo Teodoro, ayan. Meron talagang matinding plano to destabilize the government. Yun ang sinasabi niya. Anyway, basta tayo po mga kababayan, magmamasid po dito. Alamin natin kung meron talagang mapapanagot dito. Pero ang tanong nga natin sa nasa likod nito, ano bang gusto nilang mangyari? I-destabilize gusto ba nilang maupo si Sara? Diretso na natin. Ganun ang mangyayari. Gusto ba nilang maupo si Sara? Huli mo na kagad kung sinong nasa likod. Ganun kagad. Kaya pala si VP Sara hindi na umattend sa SONA. At hindi lang basta hindi umattend. Hindi niya daw pinanood. Talaga? Talagang hindi niya pinanood una bes. Oo. Hindi kasi baka mapapalakpak siya pagka nasa Bohol naman daw pala siya. At meron kasing isang busy. portion doon na baka mapapalakpak siya kung batsero nabanggit kasi edukasyon. Galing siya sa DepEd. Galing siya sa DepEd. Baka nga yung ibang binanggit ng Pangulo doon, produkto pa ng kanyang mga pagsisikap nung siya ay DepEd Secretary. Namatay daw kasi yung Vice Governor ng Bohol, kaya pala andun daw si VP Sara. Nakikiramay. Sino pa ba hindi umaten sa mga senador? Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. Sino pa nga ba? Sino? Yuel, sino mga hindi umaten? Mother, sino pa ba hindi umaten? Sa mga, lalo na sa Senado kasi, 24 lang naman sila. Madali lang malaman kung sino hindi umaten. Eto. Eto, si Boy Gonzales, sinabi, Isla Puting Bato. Si Bato. Si Bato. Si Senator Bato at Senator Bongo. Senator Bongo. Bakit daw? May statement ba sila kung bakit? Meron ba silang sinabi? Teka, narinig ko lang si Senator Bongo no isang araw na bago ang SONA na meron siyang mga gustong mabanggit ng Pangulo di ba? Kaya, anyway, prerogative naman nila yung kumbatsero kung gusto nilang umattend o hindi. Pero siyempre, kapag senador ka, ang totoo, kahit nasa oposisyon ka pa nga di ba kaya ka nga nandoon, pakikinggan mo kung paano ka mag-o-oppose. Di ba? Yun Kasi ang tunay na oposisyon, aalamin mo kung ano yung stand ng administrasyon, tapos aalamin mo kung ano yung alternative na mumungkahi mo. Wala ka mang maibigay na alternative dahil opposition ka, kontra ka. Kontrahin mo. Hindi pwede yan. Puro ganun. Basta ganun. Bakit hindi pwede? Basta hindi pwede. Hindi ba kaya nga kami opposition? We oppose. Di ba? Di ba nung araw meron pang pagkatapos ng SONA, kinabukasan may kontra SONA pa Di ba patatayuin sa floor yung Senate Minority Leader o kaya House Minority Leader, and they will speak sa isang mahabang talumpati, ang tawag dong kontra SONA. Ayan. And that's the essence of democracy. Yun talaga yun. Kailangan ang opposition. Hindi pwedeng yes sir. Opo. Tama. Bata mo ko. Hindi dapat puro ganun.
Ayos ka, bata. Oo, Hindi pwede pwedeng yan, puro ganun eh. Oo. Kaya dapat ando ng ang mahusay na opposition. Doon mo kasi lalabas din ang galing ng isang nasa administrasyon kapag may mahusay na opposition na laging nakabantay. Siguro, banggitin na natin specific. Ba't ba naging senador si Chis Escudero? Higi nga. Sige po, kayo magsabi. Bakit? Tanong nyo, bakit? Dahil sa pagiging opposition niya nung panahon ni dating Pangulong Siya ang House Minority Leader noon. Opposition. Sa Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Bakit ba nanalo si Senator Alan Peter Cayetano noon ay House Deputy Minority Leader? Dahil siya'y opposition. Ganun po talagang ang isang magaling na oposisyon, nagsishine yan. Hindi para makakontra lang ha. Hindi para lang makakontra, kundi meron siyang sinasabing dapat pakinggan. Sabi nga nila, when he opens his mouth, everyone listens. Ayan, kaya nga sa mga nasa opposition ngayon, wag yung kunya-kunyarian lang na opposition pero administrasyon din pala kayo. Mag-opposition talaga kayo. Bihira naman. Walang ganun. Wala nun. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Member KBP. Oras! Kapopoy. 11 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pogo bawal na sa bansa. Ayon sa Pangulong Bongbong Marcos, mga senador nagbunyi. Department of National Defense pumalag sa fake video ni PBBM, hinihinalang bahagi ng destabilization plot laban sa administrasyon. Bloodless campaign laban sa illegal na droga, panibagong dagdag sweldo sa mga government workers, ibinida ng Pangulo sa kanyang SONA. Mga nagsunog ng FEG sa SONA, kakasuhan ng PNP. Babaeng pulis nag-sideline bilang shoplifter Naku po. sa isang mall sa Maynila. At live-in partner, chinap-chap ng construction worker, suspect, arestado. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Sa detalye, idineklara ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong SONA ang total ban sa operasyon ng Pogo sa Pilipinas. Iginiit ng Pangulo na naririnig niya ang sigaw ng taong bayan at dapat nang matigil ang lahat ng pambabasto sa sistema at sa batas ng Pilipinas. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos, kausapin na natin kumbachero ang chairman ng PAGCOR, si Chairman Altenco. Mr. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga. Katunying at Ka-Jerry. Opo. Kahapon po, nung sinabi ng Pangulo, ang kanyang idineklara ng Pangulo, ang kanyang instruction sa inyo,
nagpan na ganun yung camera pinakita po kayo Yan palakpak nyo, ang lakas todo parang tuwan-tuwa kayo yung ba talaga kayo, hindi ba dati ang pakiramdam namin parang bantulot pa kayo na iban ang Pogo, pero kahapon parang kayo nagsadya sa Pangulo parang ganun ang dating Hindi po. No to Pogo, yes to Pogi. Ayun. Yan, Opo, so ang order po ng Pangulo ay tapusin ang operasyon hanggang end of the year. Paano nyo po gagawin yon? Ano ba mga komplikasyon yan? Una sa lahat po, magandang umaga sa inyo at sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Ang Pangulo po ay nagsalita na kagabi. At tulad po ng ating nabanggit sa Senado at sa Kongreso, ako po ay susunod sa kung ano ang iuutos ng Pangulo, no? Ngayon, kaya merong 6 na buwan na binigay ang Pangulo sa PAGCOR, ay palagay ko maraming dapat pang pag-aralan at marami pang dapat gawin. Una, may kaduktong yun. Ang DOLE, inatasan din ng DOLE at ang mga economic managers na pag-aralan kung paano or ano ang magagawa ng gobyerno doon po sa libo-libong mga empleyado na madi-displace. No? Yun po ang isang... Gaano karami po ba yan? Gaano karami yung madi-displace na kababayan natin? Ang natin dito directly, meron po sigurong mga mahigit 40,000 empleyado. Ang dami rin, ano? Yung directly. Siyempre may... Po, meron pong indirect. Alam nyo naman, kahit papano, yung tinatawag nilang ancillary businesses. Ano po? Nandiyan po yung mga drivers, nandiyan po yung messengers, nandiyan po yung mga gwardya, nandiyan po yung mga naghahanap buhay na related dito sa industriya to. Tulad ng halimbawa ay restaurant. No? Marami pong mga restaurant, ang mga restaurant na Chinese restaurants na nakakalat all over Metro Manila, all over key cities, kung saan merong aktibidad ng mga nasabing mga Pogo, yun din po, tiyak na kahit papano apektado po ang kanilang hanap buhay. Sapat na ho ba yung natitirang, Chairman, sapat na po ba yung natitirang 5 buwan para ayusin lahat yan? At paano yung may mga existing contract, yung may mga kontrata po ng kung ilang taon o lisensya na kung ilang taon? Opo, yun nga, yung kung sapat yun, yun po ang binigay niya na timeline, gagawin natin ng lahat na magagawa natin para mapatupad natin yun sa bago po lumipat ang taon tulad po ng inutos ng Pangulo. Pero yun nga, meron po tayo dapat din pag-aralan. Meron po kasing mga legal na mga may lisensya sa pangkasalukuyan, yun ang titingnan natin kung yung ba'y kasama doon kaagad sa nasasabing wala nang Pogo by 2025, January 1, effectively, ano po? At pangalawa, malaman natin, meron po yung laking sektor dyan, yung tinatawag na BPO, yung special BPO na linisensyan din po ng PAGCOR. Himigit kumulang po yun, mga 9, almost 10,000 po yun Hindi naman po involved yun sa gaming kung hindi sila po ay linisensya ng PAGCOR nung nag-apply sila. Ito po yung malalaking mga BPO companies na nakikita natin sa mga building, mga pangalan. Sila po ay nagsisilbing mga customer service agents ng malalaking mga gaming companies sa Amerika, Canada at sa Europa. Wala naman pong involvement sa gaming yon. So, yun po ililiwanagin din natin. Masasama ba sila? Abay, halos 10,000 Filipinos po ang pinag-usapan dito ang apektado doon sa So, tunay pong kailangan upuan, kailangan pag-aralan nang sa ganon ating makita kung sino talaga ba ang maapektuhan dito sa utos ng Pangulo na to.
Katulad, meron pa pala dyan, yung po bang mga rent, yung mga lease contract nila sa mga, ang dami nun eh. Hindi ba? Ang dami niya, mga ilang pong libo-libong metro kwadrado yan eh. Opo. Go ahead po. Doon po sa estimate nung isang ng isang kilalang property consultant sa Pilipinas ngayon, si David Lichu, nung hearing po sa Senado, siguro po 2 linggo na nakalilipas, sabi po niya halos ang kanyang estimate close to 1 million square meters. Akala ko libo-libo. 1 million square meters pala yung nirerentahan na yan. Ano? Ang sabi po niya, mga anywhere between 800,000 to 1 million. Oo. So, kung po yun, meron po silang lease contracts, no? But lahat po yan ang ating dapat makita at dapat pag-aralan. And then, doon natin haharapin kung ano talaga ang mga panuntunan, ano po ba yung mga dapat na ipatupad para naman yung utos ng Pangulo ay ating magawa at maipatupad. Opo. Katulad po nun, malamang dyan, kung multi-year ang kontrata dyan, say 5 years, 10 years, marami po dyan naka-advanced eh. Ano? Opo. Totoo po yun. Yun po, those are the things we have to reconcile talaga. Oo. Magbigat. Pero so, habang nag-uusap po tayo ngayon, kung ang order naman ng Pangulo ay tapusin ang operasyon hanggang end of the year, pwede pang mag-operate? May tayaan pa ba dyan? Well, technically speaking, yung pong natitirang imigit kumulang 42, 43 na lamang na kumpanya, magpapatuloy po yun. Ang isang malaking hamon ka Jerry at Katunying ay ang hamon ito sa law enforcement. Sapagkat kung ito po sinasabi ko at marami rin namang nagsasabi nito, ang pagkor makasakali madaling magsara yan yung lisensya, kakausapin lang namin. Pero matapos po ba nun yan tutugisin na lahat ng mga illegal. Nandiyan po ang ang malaking hamon sa mga otoridad natin. Dahil kung alam niyo naman siguro, tulad po yung nangyayari sa Porac at sa Banban, mga wala na po lisensya nung 1 taon pa. Opo. Ito ho, Chairman, may nag-text na isang dean at law professor. Sabi niya, si Dean Jaime Ibanez, sabi niya, POGO contract can be canceled if it infringes law, public policy, and compromises national security. Pwede ho ba nating i-invoke nga itong kung na to? Palagay ko po dahil ang utos naman ay nagmumula sa Pangulo, tulad ng sinabi ni Dean lamang sa inyo, yun po ang mga pwede nating maaaring gamitin rason. Ayoko lang po kasing pangunahan, makikipag-usap po ako sa legal team ng PAGCOR. Opo. At gayon din po, haharapin ko po din yung lahat ng may legal na lisensya sa pangkasalukuyan. Okay. Para lahat po ito. Hindi po ganun kasimple, pero tama po. Sabi ko nga, yan ang utos at nagsalita na po ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tingnan natin kung paanong pinakamagandang gawin. Magkano po ang revenue, potential revenue losses ng PAGCOR dito sa susunod? Sa PAGCOR po, sa taong ito, wala po naman kaming ini-issue ng bagong lisensya. Imigit kumulang po siguro mga 7 billion at kalahating milyong piso po ang 7.5 billion. Yes. Ito po sa taong 2024. Opo. Samantala, so yan ang mawawala. Yun po ang ini-expect namin kikitain this year. So mabubuo naman po yung taon. Yung by next year po, yun ang mawawala halos. May idea ba kayo dun sa BIR kung magkano tax collection dyan? Dapat po kung anong buwis ng PAGCOR,
sila po 2.5 times. Kasi kami po 2%, ang BIR po 5%. So you're talking of 2.5 times. So mga migit kung 7.5 kayo, migit kumulang mga 18 siguro, no? Opo. Mga 18 hindi pa po 18 kasama billion. dyan. Meron pong kita rin ng dole. Dahil naniningil sila. At meron ganun din ho pong ba? kita dyan. Opo, meron po yan yung employment, nila yung mga fees po ng dole. Pangalawa po, yung Bureau of Immigration. Meron din pong kita dyan yan. Pero, yun nga, tulad ng sabi ng nakararami, hindi natin dapat tingnan lang yung kita. Yung kita. Yung talaga namang yung ginagawa ng mga illegal at hindi na po gaming kundi criminal activities na. Opo, pero yung 40,000 yung kita o kabuhayan nung mahigit 40,000 tsaka yung additional 10,000 dun sa BPO kung makakasama Hindi po, sila. Sa 40 po kasama yung sa SBPO. Kasama na yon sa 40,000. Kasama po. Yun ho ang 1 po at mga 9 something. So mga 40 to 41,000 po yung direct maapekto. kasi nung una pang pinag-uusapan talaga ang pag-aalis ng Pogo sa mga hearings sa Congress at sa Senate, laging yun ang concern saan mapupunta, paano gagawin sa kanila. Kumbaga mawawala ang isang industry, saan mo sila dadalhin? Ano kaya pwede ron? Anong posibleng nakikita ninyo doon, Chairman? Well, pwede po sigurong mga BPO applicants sila later on. Kasi karamihan naman dyan parang call center agent. Meron din naman yung pagkakataon kasi meron pong mga live dealing yan. Maaaring mag-apply sa mga integrated resorts bilang mga dealer. Oo nga pala, ano? So, yun po ang mga posibilidad dyan. Kaya dapat talaga makita yung buong profile. Pwede ba silang lumipat sa mga casino-operated ng PAGCOR? Sa ngayon po, yung operated ng PAGCOR, hindi na muna. Doon ay may mga ibang plano tayo. Saka isa sa privado na yun Pa-privatize nyo na yun sa privado na. So, to summarize, bagamat meron na kayong naunang position dyan sa issue na yan, pero nagsalita na ang Pangulo, ang utos ng hari, hindi mababali. Susunod ang PAGCOR dyan. Wala pong kaduda-duda. Dapat po sumunod tayo. At yan din nga, sinasabi ko sa Kongreso at sa Senado. Ang akin na lang po maliwanagan at makita yung yung kabuuan ng dapat gawin namin para po naman mabawasan yung pagiging problema sa mga mawawalan ng hanap buhay. Pero last na lang po, pahabol na lang. May statement po si Senator Sherwin Gatchalian. Ang sabi niya mukhang ang susunod naman yung iba pang mga online gaming ang gusto nilang iban. Ano pong reaksyon ninyo? Yun po hindi din ganun kasimple. Mas malaki po yung industriya na yun. Ang amin pong inaasahan sa taong ito, ang ma-generate po ng PAGCOR anywhere from about 38 to 42 billion pesos. Aba, naghahamak na napakalaki pala noon. Ano? Opo. Sa side lang ng PAGCOR yun. Ano hong klaseng mga online games yun, Chairman? Lahat po yun. Yun po yung mga naglalaro ng bingo. Yun po naglalaro ng mga casino games at mga slot machine online. Malaki na po ang pagbabago ng industriya ng gaming sa ngayon sapagkat pagsimula po ng pandemya, talagang lumakas yung online gaming. Parang yan ang pumalit sa isabong nung mawala ang isabong, Chairman. Opo, halos ganun po. Tama po kayo, Carl Jerry. Okay, Mr. Chairman, maraming salamat po sa oras ninyo at magandang umaga po. Good luck po sa next 6 months na to. Salamat din po. Salamat din po po sa pagkakataong pinagkakalam niya sa akin at magandang umaga po sa inyo at gayon din sa mga nakikinig sa inyong programa. Salamat po. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing Actually, kumpatsero, balita. naalala ko lang, ang kahit sa mga boardroom, magsuntukan, iba nagsusuntukan pa niyan sa boardrooms Pero pag may nabuo ng desisyon, dapat suportan lahat. paglabas ng boardroom,
ang linyahan dyan. Kung ano yung Napagkasundan. final decision. Yun ang final decision. Hindi yung paglabas ng final decision, paglabas may kontra pa ng kontra. Okay, may salita pa ng pagka salita. ganun, tinatanggal na sa trabaho yun. Ayun. So ito, yung naririnig natin kay Chairman, kay Chairman Altenco, gagawin nila kung anong utos ng Pangulo. Yun ang, Sa mga nakaraan namang pahayag ni Chairman at hindi naman niya itinatanggi yun, na talagang para sa kanya, yung legal, pwedeng manatili. Pero dahil nga nagdesisyon na ang Pangulo, sunod sila. At dapat naman, napakaklaro na sinabi ng Pangulo Nalalapastangan na kasi ang mga batas ng bansa. Oras po natin, Achi, ahya, Mr. Jalamtang, Chitiampwa, 7:30 na ng umaga. This time check. Pangunahing balita. Alas 7:38 na ng umaga, pinatay na at sinapchap pa ang katawan ng isang 28 anyos na ginang sa barangay 5, Lucena City, Quezon. Umamin sa krimen ang kanyang live-in partner na kinilalang si Ryan Porga, 29 anyos, isang construction worker. Ayon sa Lucena Police, nasa ilalim ng isa-ilalim sa interogasyon si Porga at natanong tungkol sa pagkawala ng biktimang si Ronalyn Alvarez. Dito na naging emosyonal ang sospek at inamin na ibinaon niya sa lupa ang kapartner. Kwento ni Porga, sinaksak niya ng ice pick sa dibdib si Alvarez sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo. Sa kanya, chinap-chap ang katawan sa tatlong bahagi gamit ang itak at inilibing sa kanilang likod bahay. Itinuro din niya sa mga pulis ang pinaglibingan ng chap-chap na katawan ng biktima at saka ibinunyag na bukod pa sa kanyang live-in partner ay may isa pang bangkay na nakalibing sa lugar na kinilalang si Annalyn Orhejada na napatay naman niya noong nakaraang taon. Samantala dito naman sa Maynila, kalaboso ang isang babaeng pulis matapos magnakaw ng iba't ibang mga gamit mula sa isang department store sa Ermita, Maynila. Kinilala ng Manila Police District ang suspect na si Patrolman Cassandra Cruz na nakatalaga sa PNP Police Security and Protection Group. Inaresto ang babaeng pulis ng kanyang mga kapwa-pulis matapos mayulat ang tangka nitong pagpuslit sa mga ibinebentang kagamitan ng hindi nagbabayad. Ilan sa mga kinuha ng suspect ay ang mga gamit pang kusina, beauty products, mga tsokolate, damit at laruang pambata. Hinala ng ilan, posibleng nagawa raw ito ng suspect dahil sa pagiging kleptomaniac. Naging pulis pero klepto pala. Aabot sa 14,000 ang halaga ng mga items na nabawi sa policewoman na ngayon naaharap sa kasong theft. Alas 7:40, halatang peke at gawa-gawa lang. Ito po ang buwelta ni Defense Secretary Gilbert Teodoro kaugnay sa peking video na ipinakalat sa isang convention sa Amerika kung saan makikitang nagdodroga umano ang Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Teodoro, halatang peke at malinaw na sa kanya ngayon pa lang na may planong destabilisasyon sa gobyerno na nagsimula sa fake news ukol sa AFP, DND at umano'y walkout sa command conference. Naniniwala ang kalihim na sinakto rin sa SONA na inilabas ang video at sa Amerika upang malusutan ang jurisdiksyon ng Philippine Authority. Dahil dito umapila si Teodoro sa mga otoridad ng Amerika na gumawa ng hakbang para mahuli ang mga nasa likod ng pagpapakalat ng anyay isip bata at malisyosong video. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Nag-umpisa po ito sa mga fake na mga news tungkol po sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Tapos nagprogreso po ito sa di umano'y walkout na hindi naman po nangyari. Pagkatapos po ngayon na curiously po, araw po ng SONA, naglabas po sila ng peking video at sa Amerika pa. Ang tinig ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. Sa good news, para sa mga government workers, tatanggap ng panibagong aumento sa sahod ang mga kawani ng pamahalaan.
Sa sona ng Pangulong Bongbong Marcos, inanunsyo niya na may napipintong dagdag sweldo at makukuha ito sa 4 na tranche. Mayroon din anyang aasahang medical allowance sa mga manggagawa ng pamahalaan bilang karagdagang benepisyo sa susunod na taon. Para naman sa ating mga kawani ng gobyerno, mayroon silang maaasahang medical allowance bilang karagdagang benepisyo sa susunod na taon. Ba't ang dilim dyan? At hindi lamang yun, meron ding napipintong aumento sa sweldo na makukuha nila sa 4 na tranche. Naglaan na po tayo ng pondo para dito simula sa taong ito at sa mga susunod na taon. Si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kailanman naging bahagi ng kampanya kontra illegal na droga ang pagpatay o extermination sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Sa SONA ay iginiit ng Pangulong Bongbong Marcos na mananatiling bloodless ang mga operasyon sa ilalim ng kanyang pamumuno. Iniulat ng Pangulo na mahigit 71,500 drug operation na ang kanilang nagawa at mahigit 44 na bilyong pisong halaga ng illegal na droga ang nakumpiska. Halos 100,000 drug personalities din ang naaresto, kabilang ang 6,000 high-value targets, 440 government employees, 42 uniform personnel at 77 na halal na opisyal ng pamahalaan. To the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Yan po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Ikinatuwa naman ng mga senador ang kautusan ng Pangulo na total ban sa operasyon ng Pogo sa bansa at naging matigas nitong posisyon sa issue ng West Philippine Sea. Ayon kay Senator Grace Poe, ipinakita ng Pangulo ang kanyang political will nang ihayag nito ang tuluyang pagpapahinto sa operasyon ng Pogo. Pinakamasaya naman sina Senators Risa Ontiveros at Sherwin Gatchalian na todo pasasalamat kay BBM dahil hindi nasayang ang kanilang kampanya laban sa Pogo. Sinabi ni Senator Gatchalian na ipinakita lang ng Pangulo na nakikinig siya sa sentimiento ng nakararami at nakita niya ang masamang epekto ng Pogo, lalo na ang mga krimeng nakadikit dito. Natuwa naman din si Senator J.V. Ejercito sa issue ng West Philippine Sea at Pogo, ngunit nakulangan siya sa larangan ng infrastructure, lalo na ang pagdaragdag ng mga railway projects, lalo na sa Mindanao. Mataas din ang rating na ibinigay ni Senator Bong Revilla sa SONA speech ng Pangulo, partikular sa issue ng food security, West Philippine Sea at ang pagban sa Pogo. Metro Manila ngayon! Metro Manila ngayon! Maulan sa labas. At dahil sa maulan, ay nagsuspindiho ng klase ang ilang-ilang mga local governments dito sa Metro Manila at mga karatig lalawigan sa Caloocan, Parañaque, Navotas, San Juan at Malabon ay all levels yan, public and private. Sa City of Manila ay elementary and high school. May pasok na ba? Merong mga ilang may pasok, kumbatsero Meron na pala. meron, lalo na sa private schools. Sa public, wala pa, pero baka merong ibang mga nagsasummer. Oo, tama. Sa probinsya, ang Cavite ay all levels, Pampanga at maging sa Bataan. Unahin natin si RH29 Boy Gonzales. Meron na daw pong inilikas dyan sa Maynila dahil may mga bumigay na istruktura doon. Alamin nga natin kung ano yan. RH29 Boy Gonzales. Come in, boy! Actually, Jerry, inilikas na ang mahigit sa 20 pamilya dito sa mga nakatira sa Isla Puting Bato sa Tondo, Manila. Ito'y para maging ligtas sila sa epekto ng Bagyong Karina na pinalakas ng dulot ng habagat. Bunsod na malakas na hangin at sa pagtasag sa dagat, ilang bahay sa Isla Puting Bato ang bumigay na habang iba naman ay tuluyan na nasira. Nasa 25 pamilya ngayon nasa Delpan Evacuation Center at binigyan na sila ng Manila Department of Social Welfare ng kanilang pangangailangan tulad ng pagkain,
at mga personal hygiene. Ang Manila Disaster Risk Reduction Management Office naman ay patuloy na nakamonitor sa iba pang mga residente nakatira malapit sa Manila Bay upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Suspended na nga yung klase sa Manila, yung sa pribado at pampublikong paralan. Ito ang inanunsyo ni Manila Mayor Hani Lacuna dahil sa malakas na pagulan. Sa payag na, Malakas pa ba ulan ngayon, boy? tumila na ngayon, pero kanina ilang minuto pa lamang nakakalipas ay bumuhos yung Pabugso-bugso no? Oo. Pabugso dito sa area ng Divisoria sa lungsod ng Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mataas din, malakas din talaga itong mga pagulan. Pati dyan sa may gawin ng Bulacan, Giginto, Paumbong, Hagonoy. Alam na alam ni Kuya Apple Pancho. Andiyan si Kuya Apple Pancho sa may Bustos. Saka si Ronnie O Borja. Andiyan siya sa Paumbong, Hagonoy area, Bulacan. Sa Hagonoy. Ay, kumusta ba yung mga ESQ dyan? Yung Tanduay. Hindi na raw siya. Nagbago na raw siya. Metro Nako! Manila ngayon. Meron daw sunog sa Caloocan at merong namatay. RH23 Edwin Duque. Come in, Edwin! Tama ka, Jerry Gatonying. Pinalas na mamatay itong si Aling Marilo Pinal, 57 years old, ng Brocoli Street, dito sa may Arellano Street sa Barangay 153 sa Bagong Barrio, Caloocan. Ayon dito kay Caloocan Government Protection Inspector Tudla, namatay umano sa suffocate ang biktima makaral din na magawang makalabas pa ng kanyang bahay. Maliban sa kanya ay may 5 sugatan na nagtamo ng first at third degree burn mula sa tatlong palapag na bahay. Nakalabas na umano itong biktima pero bumalik pa dahil sa sinamang kagamitan. Mula sa third floor pero nasa second floor pa lamang siya nang bumagsak at nakapagana ng matigas na bagay. Bagamat pa sa first alarm lang itong sunog na nagsimula pasado alas 4 ng umaga pero umabot ng 250,000 pesos yung damage. Kahit maulan, Edwin, kahit maulan, nagkaroon pa rin ng sunog. Dahil yung kanilang bahay, bagamat gawa sa bato o simento. Pero yung loob nito, Jerry Gatonying, light material, kaya mabilis yung pagkasunog dahil gumagamit sila ng kandila. Ayon sa kasama nitong state sweeper ng Barangay 133, ay kandila yung ginagamit dahil wala silang kuryente. Mabuti na lamang at mabilis na nakalabas ang bahay dahil masikip Kung titignan mo, tikit-tikit yung mga bahay at masikip yung pagkakagawa ng kanilang tahanan pababa. Makitid, maging yung pintuan at pababa ay makikitid yun na kaya hindi gano'ng mabilis makalabas. Kaya yung 5 na nagkaroon ng first at third degree burn ay dinala sa pag-amutan. Kaya itong si Aling Pitan ay hindi na nakalabas dahil masikip at madilim sa loob. Kaya yan ang naging sanhi umano ng kanyang pagkamatay. Posibleng pa namagsak na magagamit sa kanya at hindi na nagawang makabangon kasabay pa ng malakas na usok sa loob. Kaya tinitingnan na sa pukit yung kanyang ikanamatay. Ayon sa kasabahan nito ay naiparating na ito sa tanggapan ng City Hall at inaantay na lamang nila yung maring tulong sa pamilya na mayroong 5 pamilya ang naging biktima ng sunog dito sa Barangay 133 sa Caloocan. Sa ngayon, kanina medyo palungulan, pabugso-bugso pero bigla kuminto ngayon na medyo tumila na pero may pakunti-kunti pa rin pagpupun. Wala pa rin dito sa Caloocan. Ako si Edwin Duque, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Kumusta kaya ang sitwasyon dyan sa Pasay? Maulan din ba? RH15, Giselle Regafort. Come in, Giselle! Katunying ka, Jerry, diskumpiyado at nakukulangan. Umuulan ba dyan, Giselle, sa Pasay, sa kinaroroonan mo? Oo. Katunying kanina nasa Pasay tayo, bago tayo umalis ay manaka yung buhos ng ulan. Ngayon pinabaybay naman natin yung Barangay San Antonio, Valley 1 dito sa Parañaque. Palakas ng palakas yung buhos ng ulan ngayon dito. Nako, talagang wala naman pang binabahang lugar dito. Patungo tayo doon sa mga binabanggit nila sa mga bahaing lugar dito sa barangay. Sipag mo naman, kanina nasa Pasay ka?
Oo, ganun talaga. Kailangan Wow. natin maging Iba productive. talaga, Iba para talaga, kang Mayora. mayor, ha? Ano ba, may mga nakabidahan ka daw Laki sa sa Pasay, farm. sa Pasay kanina? Sorry, Katunying, hindi ko masyadong nakuha yon. Meron ka daw mga nakakwentuhan dyan sa Pasay kanina? Oo, Katunying, diskumpiyado nga at nakukulangan yung ilang residente sa Pasay sa mga inilatag daw na tugon ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mahal na bilihin, lalo ng bigas. Ayon sa mga nakapanayam natin gaya ni Tatay Ernesto Celso at Kuya Alvin, dapat umaksyon yung Pangulo at hindi lang puro salita at ang pangako umano ay pangakong dapat tinutupad. Ilungkat niya kasi yung pangako noon ni Pangulong Marcos na target ng ibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos pero nang maupo na raw ito sa pwesto, tumaas pang lalo yung presyuhan. Binira rin nila ang umano'y panay importasyon ng bigas ng gobyerno na hindi naman daw nagpapababa sa presyo at nag-aapekto pa sa mga lokal na magsasaka. Pakinggan natin yung bahagi ng ating mga panayam. Presyo. May action, hindi yung puro salita. Oo. Hindi makukuha yan ng salita lang. Dapat gagawa niya ng diskarte para bumaba nga yun. Katulad ng pangako niya noon, na ang bigas gagawin 20 pesos. Oo. Pero ano nangyari? Tumaas panado. Sa tingin niyo, Nadoble pa. oo. Sa tingin niyo po may pag-asa pa yung 20 pesos bago man lang matapos ang termino ng Pangulo? Mayroon kung gagawan nila. Hindi nangyari ba? Hindi kaya yun. Katulad nung panahon ng tatay niya na. Paano yung nagtatanim? Hindi nga pinautang nga nila pero ang tubo niyan malaki. Oo. Diba? Kaya ang problema natin, yung 20 pesos di matutupad yan. Pwede 40, pwede ba? Apo. Masaya naman po kayo dun sa mga laman ng SONA ng Pangulo? O medyo nakukulangan? Maraming kulang. Ng mga bilihin? Bilib lang. Yung kailangan babaat, lago ng paraan. Ba? So doon medyo nakukulangan kayo sa tugon ng gobyerno? Oo. Pero Katunying, dismayado man sa tugon ng gobyerno sa mahal na bilihin, kasama naman daw sila sa mga pumalakpak sa utos ni Pangulong Marcos na sipain na palabas ng bansa yung mga pogo. Narito muli yung bahagi. Ano ba trabaho, Giselle, ano ba trabaho ng mga kausap mo? Katunying, sila yung mga, yung iba dyan, sila yung mga pumapadyak lang, mga Papadyak. tricycle driver yung mga yan, oo. Yung tatlo na yan, itong nakahalokip-kip, itong kausap mo ngayon, tricycle, padyak siya, padyak driver. Oo, Katunying. Ayun. Ay, magsipag tayo para maraming maging kita ngayong araw na to. Ayos na yun, Giselle. Okay. Ito si Giselle Ricafort, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayun, para makapasok si 52, Edniel Parrosa. Mga magbibigas naman sa Pasig Mega Market, tiwala raw na mapapababa ang presyo kung talagang gugustuhin ng Pangulo. RH52, Edniel Parrosa. Kami, Edniel. Maulang umaga, Jerry. Malakas dyan sa Pasig. Malakas, Anthony at Jerry, at hindi lang ito basta ulan ha, may hangin. May tayong nararanasan dito. Kanina doon sa pinanggalingan natin sa border ng Mandaluyong at Pasig, panaka lamang yung ulan. Pero paglipat natin dito sa may area ng Meralco Avenue, papasok sa may palengke at palabas sa may Sierra Mundo, ay grabe na yung buhos ng ulan. Mayroon pang mga hangin, wawasiwas yung mga puno. Nakikita natin at makikita dyan sa videos na ating ipinadala. Pero wabuti na lamang at tuloy pa rin. Sa kabila ng ganito klase ng panahon, tuloy pa rin ang operasyon at syempre yung pamimili ng ating mga kababayan sa loob ng Pasig Mega Market. Kung gusto, may paraan. Tila yan ang pulso ng mga magbibigas. In particular, dito sa nasabing palengke matapos mapakinggan ang pag-amin ni Presidente Bongbong Marcos na mahal ang presyo ng bigas sa kanyang zona. Para kasi sa may-ari ng isang bigasan na si Aling Yoli Tuason, makakaya ang pagpapamura ng staple food ng Pinoy kung aalalayan din ang mga lokal na magsasaka. Para naman kay Mang Junbert, magagawa ng Presidente ang pagpapababa ng presyo ng bigas kung talagang gugustuhin niya para sa bayan. Pakinggan natin sila. Bilang ama ng nasod natin kaya niyang makontrol lahat kung gustuhin talaga niya ipapaba yung bigas po natin. Kalak sa local production, hindi naman nila sinusuportahan. Dapat suportado nila yun sa lahat ng needs ng farmers.
In fairness dito, Anthony at Jerry, may 45 pesos at 46 pesos per kilo ng bigas. 2 months na raw yan at sana ay mas magtagal pa sa mga susunod na pagkakataon. Live pa rin mula rito sa Eastern Metro Manila. Ito, si Edniel Barrosa, nagbulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Ay, Mon Samson! Sabi ni Mon Samson, pakigising nga si Mayor Joy Belmonte. Bakit? Bukod tanging ang QC lang ang may pasok. May pasok ba? May pasok ba sa QC? Wala bang declaration hanggang ngayon, Mon? Si Mayor Wes Gatchalian naman nagpapa-announce. Tuloy daw yung pamimigay nila ng school supplies and uniforms until 12 noon. Afternoon pwedeng kunin grab and go schools sa schools ang kagamitan. Yun. Kainom naman ng mga LGU natin nagpapaligsahan. Talaga. Attorney Liam Pagdanganan, magandang morning. At muli nananawagan tayo, especially doon sa mga kababayan natin pasensya na kayo baka may masasaktan dito Marami naman tayong pwedeng sabihin sa totoo lang, pero tingnan muna natin yung ating bakuran, Kailangan ay gumawa muna tayo ng paraan sa sarili pagka nakita natin, ginagawa na natin lahat tapos walang nangyayari sa gobyerno, pwede tayo sigurong magbigay ng rating. I-rate muna natin ang sarili natin bago tayo magbigay ng grado sa iba. Huwag nating iasa sa gobyerno ang lahat-lahat sa buhay natin. At huwag puro paninisi sa iba. Kung ano yung kalagayan mo, sisisihin mo yung iba. Tingnan mo muna kung ano yung ginagawa mo. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!